Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa sapat ang supply ng langis hanggang katapusan ng Hunyo. Live mula sa TV5 Media Center ng Mumuna sa Balita, si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, maganda balita itong dagdag supply pero ang tanong ay paano na pagkatapos ng Hunyo? Oo nga, Jiggy. Pero maibalita ko rin na meron na rin kumpirmadong dumating na nasa 800,000 barrels ng krudo dito sa ating bansa. Karamihan dyan sa mga pinadala dito sa ating bansa ay nanggaling nga dyan sa Russia. At tuloy-tuloy pa rin naman yung paghahanap natin ng source ng supply ng langis. Kanina nagbigay din ng assurance itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang makausap ang isang oil company na okay pa naman yung supply ng ating krudo hanggang June 30. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. In terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung magpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero syempre, Jiggy, ang tanong mo dyan, what will happen after June 30? Ang sabi dyan ng Malacanang, ito nga daw mismo yung dahilan kung bakit nakikipag-usap sila sa iba't ibang mga bansa na hindi dependent doon sa oil supply ng Middle East. Nang sa gayon ay makahanap tayo ng mga alternative sources ng langis at matiyak na dire-diretso pa rin yung supply ng ating petrolyo after June 30. Sinabi yan lahat ni Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang pangunahan yung inaugurasyon dyan sa NAIAX, isa itong infrastructure, isang toll road na nagkukonekta dun sa mga major roads papunta dyan sa may Terminal 3 sa NAIA. Importante raw yung mga ganitong infrastructure projects sa ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, especially merong oil crisis sa Middle East dahil at least makakatulong ito pagdating sa biyahe, mababawasan ng 20 to 30 minutes yung biyahe dyan sa area na yan. In effect, makakatipid yung ating mga pasahero, yung ating mga motorista pagdating sa paggasta sa gasolina. Jiggy. At Maricel, sa Petron ang consigning itong crude oil shipment, ano ang may tutulong nila sa gobyerno? Well, ang ipinangako naman dyan ni Ramon Ang na business tycoon at nagmamay-ari nitong Petron na hindi daw nila sasamantalahin itong nangyayaring krisis ngayon na in effect ay malaki rin yung nararanasan na paghihirap ng ating bansa. Ang sabi pa nga ni Mr. Ang, kung tingin ng pamahalaan ay mas magiging maganda yung kanilang pagpapatakbo sa oil company, willing daw siya na ibigay o ibenta sa gobyerno yung major stake ng kanyang oil company nang sa gayon ay ito ng mismong gobyerno ang magpalakad nito. Pakinggan natin yung sinabi ni Ramon Ang. I promise the public we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwalain sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. At Maricel, sa press con kanina at sa headlines na rin, sinabi ni Yusek Castro sa kanyang soundbite, as we speak, hindi magkakaroon ng energy lockdown as we speak. Sabi niya, ibig sabihin, posible pa rin ba ito sa hinaharap? Kasi technically, parang as we speak, hanggang ngayon lang yung kanya sinasabi. Oo nga, Jiggy Yun yung tugon sa atin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kanina. Nung tanungin natin kung ano bang tingin niya dito sa concerns ng iba na baka maulit yung nangyari noong 1970s nung naka-experience din ang buong mundo ng kakulangan sa supply ng petrolyo. Ang sabi ni Jose Castro, sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung energy lockdown. Pero sa ngayon yan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Especially, wala naman tayong idea kung kailan matatapos yung gulo na nangyayari sa Middle East, lalo na
Bagamat naglabas din ng pahayag ang Iran na sa ngayon ay hindi pa sila ready na sumailalim sa negosasyon with the US. So ang sinasabi ni Jose Castro, sa ngayon, wala pa tayong nakikita na energy lockdown, hindi pa natin nakikita yung posibilidad na magkaroon ng fuel rationing o kaya ay yung ginawa noong 1970s na carless days, at least sa ngayon. At binigyang diin nga rin niya na for now, hindi ito maituturing na oil crisis. Kaya nga daw nagsasagawa na ng hakbangin yung pamahalaan, kabilang na nga dyan yung pakikipag-usap sa iba't ibang bansa para hindi na natin abutin yung pinangangambahan natin na worst case scenario. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.